Kung pangalanan ang nararamdaman ko para kay Rowel. Ayoko dahil naguguluhan pa ako. Nung sinabi niya sa akin mahal niya ako, ewan ko ba, pero sigurado akong tumibok ng gusto ang puso ko. Ibang-iba yun sa nararamdaman ko sa tuwing sinasabi sa akin ni JM na mahal niya ako. Oo nga at mahal ko si JM. Matagal na. Natakot lang ako dahil nga sa pangako ko kay Agatha. Sa totoo lang nung namatay si Agatha at inamin sa akin ni JM ang nararamdaman niya, naghalo ang lungkot at saya ko. Pero nung pinilit ako ni Rowel at dumating siya sa buhay ko, parang napupunta ang lahat ng attention ko sa kanya. Ano ba ang ginawa mo sa akin? Sagutan ng pahina 200 at ang pahina 202 ang magsisilbing takdang al ninyo, sabi ni Sir Ryan habang nagdidiscuss siya. Tahimik lang kami habang nagsasagot. Habang nakatuon ang katabi ko sa sinasagot natin niya, hindi ko maiwas ang tingnan siya kahit sa gilid lamang ng mga mata ko. Ilang minuto ang nakalipas. Nasa 20th question na ako nang bigla akong mapatingin sa pintuan kung saan humahangos na dumating si Sir Science at pumasok sa classroom namin. Sir Ryan, sigaw niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Napatingin tuloy kaming lahat kay Sir Science, ang isa mong estudyante na tagpuan sa science lab. Duguan ang katawan niya at basag ang halos lahat ng mga gamit sa laboratory. Dahil sa kanyang narinig, ay agad na napatayo si Sir Ryan. Tumingin siya sa amin para bang may hinahanap siya. Name pa, tawag niya sa kaklase ko na nasa bandang unahan lang din. Chinek mo ba ang attendance kanina? Tanong niya. Agad namang tumango si Nimpa. Sino ang wala sa klase? Sunod na tanong ni Sir Ryan. Si Nimpa kasi ang secretary ng classroom kaya siya ang nakatokang mag-check ng attendance. Si Heather po, sagot niya. Sinampal ni Sir Ryan ang kanyang noo. Hinawakan naman ni Sir Science ang kanyang balikat at tinapik-tapik. Nandun na ba si Principal Francis? Tanong niya. Napatingin naman ako kay Rowel. Nasa unahan rin pala ang atensyon niya. Oo, kanina pa. Kaya ka nga pinapatawag. Sabi ni Sir Science. Pumunting hininga si Sir Ryan. Tumingin siya sa amin. Ipagpatuloy ninyo ang ginagawa niyo. Bukas na lang natin checkan ang pinapagawa ko sa inyo kasabay ng taktang aralin ninyo. Pagkasabi noon ni Sir Ryan ay sumama na siya kay Sir Science palabas ng classroom. May namatay na naman. Tanong sa akin ni Miguel. Nilingon ko siya. Hindi ka ba nakikinig kanina? Tanong ko sa kanya. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Tulog ako eh. Nagising lang ako nung sinabi ni Sir Ryan na bukas na lang daw natin checkan ang pinapagawa niya. Sorry. Gusto ko sanang batukan si Miguel pero bumuntong hininga na lamang ako. Oo, si Heather. Malungkot kong sabi. Masama kasi ang ugali eh. Sabi ni Miguel. Nilingon ko siya at tinignan ng masama. Kaya niya siguro nasabing masama ang ugali nito ay dahil type siya nito. Inirapan ko na lang ang best friend kong baklita. Ilang sandali na rin ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Sir Ryan sa classroom namin. Bored na ako. Medyo matagal pa bago tumunog ang bell. Nagawa ko na lahat ang pwedeng gawin. Ilang beses ko na rin nabuklat hanggang dulong aming aklat sa Pilipino. Bored, halos mapatalo na kung may narinig akong magsalita sa may gilid. Nakita ko si Rowel na nakangisi sa akin. Agad akong dinaluyan ng kung anong kuryente na para bang nagkaroon ng hangin ng tiyan ko. Bakit ba ganito ang epekto sa akin ng isang Rowel at Chansa? Napalunok ako. Tinaasan niya ako ng kilay. Masyado na ba akong gwapo? Sabi niya. Bigla yatang lumakas ang hangin dito. Ang yabang mo. Hindi ka mo gumagwapo dahil hindi ka gwapo. Tsaka nakakadistract ang mukha mo. Inis na sabi ko. Yan ang mga nangyayari sa isang hambog na Rowel at Chansa ang pangalan. Kung nakakadistract ang mukha ko, anong tawag mo sa mukha ni JM na yun? Total distraction? Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit napasama si JM sa usapan? Tanong ko. Nasama lang siya dahil ginawa ko siyang example. Pag-explain yan. Sure, bakit? Pwede naman si Roden, si Edwin o kaya ay si Popoy ang gawin mong example Bakit kailangan si JM pa? Ginulo niya ang kanyang buhok. Sa gusto ko si JM sigaw niya. Umirap ako. Whatever. Sakto naman na nagbel ng sinabi ko yun. Akalain mo yun. Kapag kasama ko ang isang to, bumibilis ang takbo ng oras. Grabe, nakakatakot na. Ang dami na ng mga estudyanteng namamatay mula sa first section. Oo nga eh. Ano kayang nangyayari dun? Baka may demonyo sa kanila. Sinong hula mo? Wala akong hula dahil hindi ko naman sila nakakasalamuha araw-araw. Kung sa bagay, halika na nga. Kinikilabutan ako sa pinag-uusapan natin. Yan agad ang narinig ko pagpasok ko pa lang sa gate ng school natin. Balitang-balita na ang section namin dahil sa mga klase kong sunod-sunod na namamatay. Nawala na naman tayo ng isang estudyante mula sa klaseng ito. Malungkot na sabi ni Sir Ryan bago magsimula ang aming klase. Una si Verna, sumunod si Rocco at Calyop.
Tapos si Janet at ngayon naman ay si Heather. Mayroon pa bang susunod? Kung mayroon, sino kaya? Sana wala na. Tahimik kami. Ina-absorb namin lahat ang mga nangyari nitong mga nakaraan. Bakit ba? Bakit ba kasi pinapatay ni Agatha ang mga klase namin? Ano bang ginawa nila sa kanya? Miguel, tara na. Tawag ni Cindy dun kay Miguel na pinagpepiestahan ng mga babae ng Magbel. Ngumiti si Miguel sa amin at nagpaalam na siya dun sa mga babae bago kami lapitan ni Cindy. God, nakakadiri sila. Martin, sabi ni Miguel na makalapit siya sa amin. Umirap naman si Cindy. I smell something fishy. Tara na nga, sabi ni Cindy at nauna na siyang naglakad. Tumingin ako kay Miguel. Nakatingin rin pala siya sa akin. Problema nun, tanong niya. Nagkibit balita ako. Alangan namang sabihin kung nagsiselo si Cindy, hindi naman ako sigurado. Nasa kalagitnaan na kami ng hallway papuntang cafeteria nang maalala ko ang wallet ko. Naiwan ko yun sa bag ko. Hindi ko naman kasi dinadala ang bag ko kapag recess. Oh, bakit, Rosie? Tanong ni Miguel. Napapikit ako. Nakalimutan ko ang wallet ko. Lumapit sa akin si Cindy. Babalikan mo ba? Tumango ako. Kailangan. Wala akong pambili ng pagkain, sabi ko. Sige, hintayin ka na lang namin sa cafeteria. Tinalikuran ko na sila at tumakbo na ako pabalik sa classroom. Nang makarating ako ron ay agad kong kinuha ang wallet ko sa aking bag. At nang lalabas na sana ako para pumunta sa cafeteria, ay laking gulat ko nang makita ko si Janet sa may pintuan. Naglakad siya sa dati niyang upuan nang nabubuhay pa siya at kamay kinuha isa roon. Inangat niya ang isang sandok. Eto, sambit niya. Maglalakad na sana siya pabalik sa pintuan nang biglang bumagsak ang mga libro na nasa teacher's table. Kumunot ang noon niya pero sa halip na magtaka, ay pinulot na lang niya yun at ipinatong sa teacher's table. Nadali ko siguro nung duman ako. Kumbinsin niya sa kanyang sarili. Gulat niya. Nang paglingon niya ay makita niya si Agatha. Rosie! Hoy Rosie! Agad akong nakita ang nag-aalalang mukha ni Rowell habang ang dalawang kamay niya ay nakapatong sa magkabilang balikat ko. Tumingin ako sa paligid. Nasa classroom pa rin pala ako at nandito ang mga klase ko. Bakit kayo nandito? Kumunot ang noon niya. Malamang may pasok eh. Hindi ba nagbel na? Hindi pa. Paano magbibili? Hindi pa naman tapos ang first and second subject. Nagkaroon lang ng urgent meeting. Hindi mo ba matandaan? Umiling siya. Hinawakan niya ang noo at leg ko. May sakit ka ba? Wala ka, okay ako. Sabi ko. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango ako. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nakakakita ng mga bagay na hindi naman normal at hindi ko dapat makita? Ayoko ng ganito. Hindi ako komportable. Hindi talaga. Rosie, pakikuha nga yung mga test tube sa science lab. Tahimik ako nagsusulat ng essay sa science book ko nang bigla akong utusan ni Sir Science. Bakit ba kasi sa akin pati siya nag-uutos? Pwede namang si Popoy na paborito niyang estudyante ang utusan niya. O kaya si Rhea. O kaya si Kael. O kaya si Danny. O kaya ay si Rowell. Bakit kailangan ako pa? Tumango na lang ako sa itinasabi ang pagsusulat ng essay. Nakanguso akong lumabas ng classroom. May galit ba talaga sa akin ang guro kong iyon? Pasalvage ko kaya siya. Nang makarating ako sa science lab, ay agad akong nagtungo sa rack kung saan nakalagay ang test tube. Kumuha ko ng 5. Sapat na siguro ito. Paglingon ko, laking gulat ko nang makita ko si Heather. Ito na naman ang kinatatakutan ko. Nagpapakita sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat makita. Mukhang may hinahanap siya sa loob ng laboratory at hindi ko alam kung ano yun. Maya-may bigla na lang nagbagsakan ng mga rack kung saan nakalagay ang iba pang mga gamit sa science lab. Tapos mayroon akong nakita sa sulok ng silid. Isang babaeng nakaputi at duguan ng katawan. Si Agatha. Palapit siya ng palapit sa akin. Takot na ako sa kanya. Si Heather dahil sa tingin ko, gaya ko, nakikita na niya si Agatha. Rosie, kanina ka pa namin ginigising. Nandito na tayo. Nalalaginip na naman ako. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Nagkatinginan sina Cindy at Miguel. Ano ka ba naman, Rosie? May pagkaulyanin. Nangaasar na sabi ni Baklita. May Alzheimer's lang. Dagdag naman ni Cindy. Wala eh. Saan ba talaga tayo pupunta? Field trip natin ngayon, girl. At ito nga, nasa Enchanted Kingdom na tayo. Ang last destination na itinerary natin, sabi ni Miguel. Field trip pala namin. Bakit hindi niya ka alam? Hay nako, Rosie. Napaka-word mo. Halika na nga. Tayo na lang hinihintay, oh.